Good morning! Okay, ang topic po natin ngayon ay basic greetings in Japanese. Minasan, ready na po ba? Pisa na natin, Hajime Masho. Okay, basic greetings in Japanese. Pumili po kami ng pinaka-basic na lagi nyo naririnig doon sa Japan o sa mga kaibigan nyo. Ito po yung Ohayo gozaimasu, Konnichiwa, Konbanwa, Oyasumi nasai, Sayonara, Mata ashita, Arigatou gozaimasu, do itashimashite, Kiyotsukete, Omedetou gozaimasu. Yan po yung good morning, good afternoon, or hello, good evening, good night, goodbye, see you tomorrow, thank you, you're welcome, be careful, and congratulations. Okay? Yan po yung kadalasan na naririnig natin sa Japan o sa mga kaibigan natin. Okay? Yan na po yung mga pinaka-basic. Sa Japanese writing naman po, meron pong dalawang alphabet sila. Okay, ito si hiragana and katakana. Guys, para mabilis mo makabisado to, kabisaduhin mo lang tong atuun. Pag nakabisado mo na ito, madali na yung mga susunod pa. Okay? Clear po? Meron pa tong kanji pero sa susunod na natin ipapaliwanag. Dito muna tayo mag-focus sa hiragana and katakana. Inulit ko guys, si katakana ginagamit sa mga foreign name, yung mga hindi taga sa kanila. Okay? At yung mga words na wala sa kanila, katakana ang ginagamit. Si hiragana naman ay pang-local or sarili nilang alphabet. Okay? Or mga sarili nilang salita. Ito yung ginagamit. Kahit sa mga pangalan nila, ito rin yung ginagamit. Okay? Clear po? Para mabilis yung mga kabisado at uun lang po, pabisaduhin nyo, madali na yung mga susunod po. Okay, next slides. Okay, diacritic. Paano nga ba itong diacritic? Okay, diacritic, di ba ito yung kaki, ku, keko, sashi, su, seso? Okay. Dito po kasi merong magiging ten and pen. O mas kilalang sa dakuten or handakuten. Okay? Pero sa Tagalog na lang, para mas mabilis, ten and pen. Tulad nito, di ba, kaki, ku, keko. Kapag nilagyan mo ng ten, magiging gagi, gu, geko. Tulad nito, yung K, ulitin ko, ito, yung K, magiging ga. Okay? Ngayon, pag ito sa shisu seso, sa jizu zezo. Okay, magiging, yung S naman magiging za. Tachisu teto, magiging da jizu dedo. Okay? Then, hahi fuheho, magiging babi bu bebo. Okay, ibig sabihin yung ha magiging ba, etong ta, yung T, magiging da. Yung S, yung sa, magiging za. Yung ka, magiging ga. Okay. Sa pen naman, ganun din. Yung hahi, fuheho, magiging papi, pupepo. Ang good things lang dito sa pen, wala siyang ibang gamit kundi itong hahi, fuheho. Dito lang to, sa 5 alphabet na to. Hindi mo siya pwedeng ihalo sa ta, sa ka. Hindi pwede. Okay? Tanging dito lang siya gagamitin yung pen. Okay, sa ha, hi, pu, heho. Para maging pa, pi, pu, pepo. Okay, clear po? Anyway, ito naman yung next slide. Ayan, para mas mabilis mo maintindihan, ayan, tulad ng mga nabanggit ko kanina, yung ka, magiging ga. Okay, ganun din po. Ibig sabihin, lahat ng K, pinalitan ng G. Lahat ng S, pinalitan ng Z. Except dito sa G. Kasi shite. Nung nilagyan siya, magiging G. Lahat ng ta, hanggang to. Okay? Diba? Tachisu, teto. Dito naman, da, dedo. Kasi ito, special din. Kung napansin nyo, parehas siya. Tama? Pero ito kasi yung dalawa na to ay hindi masyadong gamit. Okay? Clear? Kaya itong dalawa ay para sa akin ay special.
Okay, kasi hindi siya masyado talaga nagagamit. And then, ha, hi, fu, he, ho. Magiging ba, bi, bu, be, bo. Yan yung para sa Dakuten or 10-10. Okay? Kasi yung pen, okay. Yung pa rin, ha, hi, fu, he, ho. Magiging pa, pi, pu, pe, po. Okay? Clear po? Clear? Diba? Madali lang po. Yung K magiging ga. Yung sa magiging za. Yung ta magiging da. Yung ha magiging ba. Yung ha magiging pa kapag pen yung ginamit. Okay? Clear po? Okay. Next slide po. Okay. Katakana diacritics, same rules lang po siya. Kaya madali lang po siya. Kung paano pinalitan si hiragana, ganun din po si katakana. Okay, doon na tayo sa combination. May tatlo kasing combination tulad itong ya, yu, yo. Okay? Try mo na natin ibalik. Okay? Okay. Dito, kailangan kasi yung ya, yu, yo. Ito, si ya, yu, yo. Okay. Baka hindi nyo pa makita. Lagyan natin ng red ball pen. Ito, si ya, yu, yo. Para magamit mo siya ng combination, kailangan kalahati lang siya. Ordinary yan. Diba? Dapat hanggang dyan lang siya. Okay? Hindi siya lalagpas. Clear? Kasi pag lumagpas siya dyan, iba na magiging basa niya. For example, ito. Gusto mo kya, nilakya mo. Magiging kiya. Okay? Ganon po siya. Ayan o. Kasi malaki siya. Yung shu magiging shiyu. Kaya kailangan small lang po yung ya, yu, yo. Yan lang yung gagamitin para sa combination. Okay? Kaya nga combination, combine. Nag-combine siya. Sa lahat ng combination, ya, yu, yo lang po ang gagamitin. Okay? Kung mapapansin mo, lahat to sa E-line. Ki, shi, chi, ni, hi, mi. Tama? Okay? Lahat yan nasa E-line. Kailangan lang, ulitin ko, ang rules lang dito, yung ya, yu, yo, kailangan small. Kasi mag-iiba ang basa sa kanya kapag nilakihan mo. Okay? Clear po? Ganun po siya. Okay? Now, ito, ayan nyo, kung napansin nyo, ito yung sinasabi ko, lahat siya nasa E-line. Okay? Pati itong katakana. Lahat sila ay nasa E-line. Yun lang yung gagamitin mo para sa combination. Ulitin ko po, si ya, yu, yo, kailangan small lang po siya. Okay? Kalahati lang. Half. Okay? Kailangan kalahati lang po siya para maging diagram po siya. Tulad ng pinakita ko kanina, pag-iibabasa sa kanya kapag nilakihan po. Okay? Clear? Okay, eto marami nalilito dito. Yung she, ulitin ko 1, 2, then she, mula dito sa baba pataas. Difference between she and soto. Okay? Yan. Ibig sabihin sa baba galing pataas. Parang chine-checkan mo lang. Kasi nakikita nila yan. Yung su naman mula taas, pababa. Okay? Ganyan din po. Kaya, kung mapapansin mo naman, medyo magkawig sila. Pero kung mapapansin mo, medyo nakatayo itong su ng konti. Okay? Saka nang gagaling sa taas, pababa. Okay, yung so at n or yung un, ganun din po. Kapag so, ay galing po sa taas, pababa, and then yung un, mula baba, pataas. Okay, clear po? Ganun lang po siya. Tandaan mo, ang so, mula taas, pababa, si un, mula baba, pataas. Okay? Yung pagkakaiba nila. Tulad ng dati, yung so medyo nakatayo, si un medyo nakahiga. Okay? Pag pinagdikit mo yan, may konting difference po dyan. Okay. To writing, ito yung re, nakikita nyo po ito. Ito din yung re.
Okay, ito yung mga old, sabi natin, yung dating ginagamit, pero usually ito na po ang ginagamit ngayon. Pero pag nakakita kayo dito, at least alam nyo ring. Okay, clear po? Yung po din po, kung napansin nyo, pinutol na naman po katulad ng ring. Tama? For example, balik tayo sa ring. Okay, dito di ba? Pinutol lang dito. Ayan o. Ayan o. Although dito kasi medyo nakababa eh. Okay? Pero yan, ganyan din po yan. Kaya okay lang din po yan. Pero mas maganda ito na po gamitin nyo. Okay? Then si po, ito naman yung pinutol. Okay? Yan din po, parehas lang din po yan. Okay? Baka magulat kasi kayo eh. Okay. Okay, si So, ganun din po. Okay, baka makakita ka, hindi po kanji yan ha, So po yan. Okay. Okay, si Sa. Ito, pinutol po dito. Tama? Pero parehas lang po yan. Sir, Sensei, ano mas magandang gamitin? Sa akin kasi, mas prefer ko ito. Ngayon, kung anong mas mabilis sa iyo, parehas lang din naman yan. Nasa sa'yo po. Okay, pero ito po yung madalas kong ginagamit. Kung ito rin po, kung gusto mo ito, pwede naman po. Wala pong problema. Of course, pati ang key. Okay, may different writing. Clear po? Okay, sa long vowel. Sa long vowel naman tayo. Okay? Tulad nito, obasa. Ito, obasa. Yuki, Yuki. Okay, may long vowel kasi siya. Tandaan nyo, ang long vowel, ang pwede mo lang gamitan ng long vowel ay itong A, I, U, E, O. Okay, ulitin ko, A, I, U, E, O. Yan lang po yung ginagamitan ng long vowel. Okay, pronunciation ng un. Okay, hantay, di ba? Ipag walang N, hatay. Ito naman, hantay, undo. Ito, enpitsu, unmei, destiny. Okay? Enpitsu, pencil, undo, sports. Hantay, opposite o kabaliktaran. Okay? Yan lang naman po. Next slide. Okay, sa pronunciation naman ng dahil nadodouble siya, kunyari ito, Otto, Otto, Buka, Bung, Buka, okay? Dito naman po kasi, kinakopy niya, tawag ko kasi rito is Sharingan. Okay? Kasi kunyari ito, di ba? To. Pag tinranslate mo kasi yan, okay, ito yung to. Di ba may small su? Okay, kinakopy niya lang. Okay. Then ito, hu. Yan ka. Okay. Save lang naman po. Okay. Ayan po yan. Okay, clear po? Sharingan, ulitin ko, Sharingan tawag ko kasi kung anong start ng letter na ito ay ginagaya niya. Okay, ito. Okay, ginagaya niya. Sa Yayuyo, tulad ng nabanggit ko, ayan. Ayan, kailangan lang small siya para magamit siya dito sa mga E-line. Ito yung mga sample po. Okay. Ayan, iba na basa sa kanya dyan. Ito naman yung nawawala yung something na voice. Okay. Tulad dito.
Ito kasi des eh. Desu yung basa dyan, di ba? Pero magiging des na lang. Ito, shitai. Natatanggal yung i. Kikitai. Okay. Suki. Okay, suki. Okay. Dito, niread namin siya kasi ito, E or U, nawawala yung pagka-pronounce sa kanya. Okay. Imbis na desu, des na lang. Imbis na masu, mas na lang. Ganun po siya. Okay, sa madaling salita, may different accent, may Tokyo accent, at may Osaka accent po. However, different na mapunta mong lugar sa Japan, may different accent din po siya. Tulad nito, niwa, niwa, hana. Okay, ito kadalasan, ito sa Tokyo to. Sensei, sensei, utsu, utsu, tamago, tamago. Okay, yan po yan. Yan po yan. Osaka accent naman, hana, hana, ringo, ringo, ongaku. Yan na may mga kadalasan sa Osaka accent. Magkaiba kasi sila eh. Okay? Tulad nun, sa Tokyo, kung di ako nagkakamali, hana, pataas, baliktad sila. Hana. Ito kasi hana. Okay? Ganun po. Yan. Okay, pagdating naman sa writing names in Japanese, kailangan medyo tunog po siya. Okay, katunog. Ano ito? Chris, Chris, ayan po yun, Michael. Kailangan medyo tunog po siya. For example, itong Rose, di ba? Pag binay-letter mo siya, Rose siya. Mas tunog tong Rose. Tama? Ngayon, kung Tagalog naman pangalan, tulad ng Sarah. Diba? Sarah. O yan, Sarah. Pag ganito, Sarah. Mali po yan. Kaya, depende po sa Google Translate din po. Tagalog ba yung name mo? Or pronunciation mo, Tagalog ba? O English? Mag-iiba po kasi siya. Kaya dito, pagdating dito sa names in Japanese, dapat katunog. Okay, kaya ganun din madali ma-identify kapag katakana, same sound siya. Okay? Clear po? Ayan po. Yan lang naman po yan. Kailangan magtunog, ano rin siya, katunog ng iyong name. Ganun din, kahit hindi name, sa mga name, kunyari, fork, koku, knife, knifeu, mga ganun po siya. Okay? Clear po? Ayan. Okay, minasan, arigatou gozaimasu. Salamat po sa inyong oras. Okay, kita-kits po tayo sa mga susunod pang mga videos. Thank you very much and God bless. Oskar sama deshita.